ang tanan sa pagpanindog. And let us open our Bibles in the book of Matthew chapter 4. This is in continuation sa ato ang topic in the series book of Matthew. We are now in chapter 4 and we will read from verse 1 up to verse 4. Matthew chapter 4 verse 1 up to 4. Akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. And this scripture is about the temptation of Jesus Christ. Now this morning, daghan ang galibog paghihapon hantod karon nganong gilid si Jesus Christ into temptation. He is already a God, and as we all know, in chapter 3, he was anointed. No, ang iyang bautismo, ang meaning ninis anointed, nga gideklara nga nahimo siyang King of Kings and Lord of Lords. Okay? Matthew chapter 4 verse 1 up to 4. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God," again, "if thou be the Son of God, command that the stones be made bread." Verse 4, but he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Let us pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord, salamat nining atakna that you brought us here safely, that you have prepared our hearts and mind to be here in your house of worship, to glorify and adore you, and giving all thanks, bringing all back the glory and praises today, since Monday and today that we are still alive, and we are here to praise you, O God, and to bring back all the glory today. Salamat, Lord, sa imong kaayo, dili maihap ang mga blessings. The mere fact that we are alive, and this purpose is for us to continuously glorify you. Amahan, talk to us through your words today. Use me mightily sa paghatod sa imong pulong. And Lord, kung sa may mga kabug-aton na nasa mong kasing-kasing, mga problema, mga pagsulay, Lord, among kining ipadaplin, and we will focus our heart and mind diha sa imong pulong karon, ilabi na nining nga topic about the temptation of Jesus Christ and the meaning of it in application as well sa muang kinabuhi. Lord, we are not exempted. If Satan tempted Jesus Christ, so are we, Lord, on a daily basis. And Lord, help us to understand your words. Nga mong labanan o batukan si Satanas, that we will stand out and will continuously shine because of your wisdom that is in us. Lord, use me mightily today as your mouthpiece. Lead me by your Holy Spirit in words and in my mind. The Lord, walay mo gawas o mo pauli karon nga adunay kahawang, but adunay kadasig, dili lang kay sa pagpangalagad, apan sa pagkinabuhi, diha under sa commandment and principle ni Jesus Christ. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus, ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Kabalo mo last Sunday, no? Kung anong nadaghan kay ta kay nag-uban manggud ta tanan. Actually pilara ka bukto atong bisita. So, kumbaga tong last Sunday ug karon mao lang ang ato ang attendance, no? Wala lang nadugang sa ato ang mga bata. And I am happy for this, the growing of our church, no? This is not my own doing. This is not our preacher's doing, but this is the doing of the Holy Spirit. That we are convinced to be here always every Sunday to ponder and meditate on the Word of God. And for that, no, amen, sa mga kaigsunan nga kagabi gilabanan ninyo ang si Satanas nga kabalo ko daghang nagbira og schedule karong adlaw, no? Supposedly ang uban na siguro'y outing or unsa ba di ang occasion, but then you made it here, no? And by that I congratulate you, no? Plus 1,000 points mo karon sa langit. Amen. Now let us start. We have gone through Matthew chapter 2 and Matthew chapter 3. Matthew chapter 2, we have understood about the story of the three
wise men, no, or the three kings, no, nga ang katong ilang regalo most nila itong naibalaan, it's just gi-offer nila sa Ginoo, but then later on sa dihang gi-reveal sa ato ang Dios Amahan ang giya, no, kay Joseph nga hawa mo diha kay si King Herod gipangita si Jesus Christ no mga bata atong panahon at his age nga patyon, no, and little did they know nga katong mga nagbisita nga gi-offer sa ilang regalo mao daytoy ilang gamiton para mobalhin sila from Jerusalem padulong sa Egypt. And so later on ibalik sila, then nanapoy bira si Joseph nga dili siya ganan mobalik kay si Herod, although patay na, pero yung anak much more nga mas mangtas pa sa iyang amahan, pero ang gusto sa Ginoo nga mutuman, no? Despite sa mga pagsulay nga naa sa ato-atubangan. And on chapter 3, dili na po nato naibaluan ang life ni John the Baptist. No? So chapter 3, na they are cousins with Jesus Christ. No? John the Baptist is not a priest but a prophet. He is the last of the prophet. And for more than 400 years that God is so silent about sa mga Israelitas na wala siya nakikistorya, wala siya gipadala ng mga propeta. For 400 years, this is the first time na nagpadala siya prophet in the nature of John the Baptist. And so this is the first time for 400 years during the baptism of Jesus Christ na nitingog ang Diyos Amahan, no? Ingon pa niya, mao ni akong anak in whom I am well pleased. And that baptism, it represents that Jesus Christ being anointed not just by a symbolic holy oil in the representation of the Holy Ghost, but it is the Holy Ghost itself na gipadala sa Diyos Amahan to declare that this is my Son, this is the King of Kings and the Lord of Lords. And now, after his baptism, in chapter 4, verse 1, Jesus Christ was led by the Holy Spirit in the wilderness to be tempted of the devil. Make no mistake in interpreting it, na kita ginatulak sa daotang as ginatulak sa balaan nga espiritu, padulong kay Satanas para tintalon. Yes, that is the case maybe, but there is a greater purpose. Because this not happened only kay Jesus Christ, but this also happened sa atua. And I know for sure, kadaghan nata nagitintal ni Satanas on a daily basis. Not just visual nga itong makita, but also in our heart and in our mind nga ginatintal ta ni Satanas that to go against kay Jesus Christ. And later on atong may balaan, being tempted, the purpose of it is not just for us to commit sin, but there are more, much worse nga gusto ni Satanas nga mahitabo sa atong kinabuhi nga kana bitang pag mubitik manggod si Satanas dili nga biglaon nga dinagko ginagmay-gagmay lang ba hantod little did we know nga dako na day kay ang kahawang dako na day kayo ang atong distansya diha sa pagpangalagad sa atong Dios. Now during my college days, ang ako ang gi-take up nga major is in social studies or more on history. And I'm really interested about the empires that have passed, how they become so successful on ruling, nga na-conquer nila ang different types of continent or countries diri sa tibuok kalibutan. But I am much more interested kung anong nahugno ang ilahang gingharian. Sama usab sa atong pagpangalagad sa Ginoo, we just do not focus on the victory that we have, but we should be careful, we should be prudent, nga dili mahugno ang atong pagpangalagad. Before the Roman Empire, there's this one empire, no, ang Greek, that they once ruled the parts of Europe and Asia, na kung diin akong naibaluan, why they are so successful. Pag sundalo, maingkag, pag sundalo, isog na yun na siya. Kaya grabe yun ang training nga giagyan sa sundalo. Pero there's this one strategy nga ilahang ginahimo nga ang ilahang mga sundalo musamot og kaisog og dili manalaw og manalaw man magduha-duha nga magtalaw but iyang pilion ng mas maisog kaysa manalaw. Kabalo mo unsa? Sa dihang modunggo sila sa baybayon,
sa dihang munaog sila sa barko nga ilang gipangsakyan. Kabalo mo silang himuon, sunugon nila ilang barko. Sunugon nila ilang barko para wala sila hunahunaon nga mubalik pa, muatras, mubalik sa ilang nasod kay dili nila kaya ang ilahang kalaban. You get the point? Ang gusto sa Ginoo nga kung atong gibiyaan na ang atong karaan nga pagkatao, atong pagkadautan, ang atong kasing-kasing nga dili maayo o ginahuna-huna, atong hunahuna nga naga-imbento, gusto maghunahunag dautan, negatibo, permente, nga atong biyaan, nga wa na tayo balikan, but to only focus on to Jesus Christ as the author and the finisher of our faith. And that strategy is very effective sa mga Grego. For how many years? No? Di ba nag-ito'y salida katong Troy? No? Moto dito ni nato nabalaan si Achilles. Although it's a myth, but there are some points there nga ako nakita, tinuod po, grabe gud sila kaisog by having that strategy. Nga dili na sila mutintal to look back. Kay napa ang barko, bahalag pila na may kabuk mo balik. Tungod kay wala na, we will move forward. Di ba inana sa tuwa kasagaran? Matintal ta, maghuna-huna. Kay inani ko sa una, nganong inani naman ko karon, nganong natintal man ko, nganong nahugno, nganong nakakuaning nga sitwasyon. Kristohanon, wala ta nag-inusara sa diyang gitintal ta, di Satanas. Padulong sa atong kalaglagan, padulong ta nga makasala, o padulong ta nga ma-discourage. Even Jesus Christ, after He was being baptized, ingon pa din sa verse 1, then Jesus was led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And at this time, we should understand, after si Jesus Christ na bautismuhan, wala siya naglakawa, siya nagkinabuhi sa matag adlaw nga tanan, that is not being led by the Holy Spirit. Although gidala siya sa wilderness to be tempted, but still Jesus Christ followed the will of the Holy Spirit. Mausab sa atong kinabuhi. Lisod na gani atong kinabuhi nga di ta mosunod sa balaan nga espiritu, dili ta mosunod sa prinsipyo sa Ginoo. Mao na usay dali kay ta matingtal, dali ta mahugno, dali ta ma-discourage, dali ta masuko, mubo kay atong pasensya, gamay bikil, murag sweet sa suga, inig-on siga dayon. The purpose kung anong gilid sa Holy Spirit si Jesus Christ to be tempted is for that gusto sa balaan nga Espiritu Santo nga makitaan ni Satanas na although He is a God, He is also a man, but He is not, dili siya pwedeng matingtal, dili siya pwedeng makasala, dili siya pwedeng ma-discourage, dili siya pwedeng mo fall into the trap ni Satanas. He is a God, but He is also a man. He is 100% God, but He is 100% man. Mao ni panahon nga gusto testingan ni Satanas sama sa iyang gihimo kay Adan ug kay Eva. Layang gitintal hantod nga nawala sila sa sabakan diha sa atong Dios, nagkinabuhi sila outside sa Garden of Eden. Nga gusto niya mahitabo sama usab sa iyang gihimo kay Jesus Christ. And you know what? Kining verse 1 pa lang, this is a very good illustration and pattern sa atua. Nga maskin pa dadunta sa balang espiritu sa tentasyon. But God wants us, the Holy Spirit wants us to stand firm, to be strong, nga magkinaon sa man, dili yung kumatingtal ni mo Satanas. Karon nga naan ako diha kang Ginoong Kristo. You know what's temptation? You know na manggod sa uban. Ang tentasyon, diya ginapagawas ang atong mga maot ng mga batasan o unsay nasa atong kasing-kasing. No, it's not like that. You know what's the essence of temptation? Kana bitong tsa, no, teabag. Kung saan nimo para makuha nimo ang lasa, ang natural nga lasa sa tsa. Di ba, ibutang nimo siya sa nagbukal na tubig. Wala kailang himoon, ibutang lang nimo siya diha sa tubig. Then mugawas ang iyang lasa, iyang natural nga lasa.
Ingon ana po ang tentasyon. Ha? Kung naata sa sitwasyon nga tintalon ta, gusto ni Satanas nga gihumol kanya in that situation, nga imuhang natural nga pagkatao, gusto niya nga mugawas o balik. Gusto niya nga makita sa ubang tao nga although gibautismohan na ni siya, may aging bulan, may aging tuig, pero tanawa na abay kabaguhan sa iyang kinabuhi. As we all know that when we are once saved, we are always saved. Remember that in Romans chapter 6 verse 1 and 2, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Sa verse 2, God forbid. Wala gina-allow sa Ginoo, wala ta na gina-encourage nga magpakasala. Although nata sa sitwasyon usahay nga matintal ta nga gamay na lang yung kayo on your breaking point, pero ayaw i-allow. Just like what Jesus Christ did sa iyang kinabuhi. Instead, pag nata sa sitwasyon nga naa sa tentasyon, kabaluta nga ginatintal ta. Ginatintal ta nga masuko, ginatintal ta nga awayon ang atong bana, atong asawa, no? Ginatintal ta nga manikas, ginatintal ta nga mubalik sa pagkadaotan ng atong kasing-kasing. But instead, nga mugawas ng natural nato nga pagkatao before, unsa ingon sa Colossians chapter 3, where the new man that is in you, suluba ang kabaguhan nga nato kang Ginoong Kristo. Ha? Kaya uban maingon nga, Pastor, tao lang ko. Yes, tao lang ka. Natintal ko, Pastor, kabalo ka. Unsa ko kahuyang. Pastor, kabalo ka. Unsa ako ang interest. Unsa akong interest. Unsa akong ganahan. Pero at that time, tao lang yung ko, Pastor. Come on, don't make any excuses. God has empowered us, not just with the Holy Spirit, but with the principles that are written here in the Word of God. And you, unsa na mong gigupta ng Biblia? Basaha. Kung anong huyang ta, kay wala ta nagpakalig-on diha sa kamatuoran, sa pulong, sa Ginoo. Let us continue. In verse 2, Matthew chapter 4 verse 2, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that the stones be made bread. Atong obserbahan, ang temptation, wala nagaabot sa atong kinabuhi. Samtang nagakanta kag victory in Jesus, samtang nagakanta kag there is power in the blood, nga nakadiri sa sulod sa simbahan. Di na siya mahitabo. Temptation comes sama sa nahitabo kay Jesus Christ when you are hungry, when you are starving. And not just physical starvation, as what the Bible says, but more of it, spiritual starvation. Pagkadali tintalon sa isa ka Kristohanon, sa isa ka magtotoo ni Ginoong Kristo, pagbugo diha sa pulong sa Ginoo, kay walay tuon-tuon, wala niya ginapakaon ang iyang spirit. And feeding our spirit, our soul, is not just every Sunday, but every day of our lives. God said in Psalm chapter 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is where? In the law of the Lord. And in his law doth he meditate day and night. You get the point? Day and night. That is how we should feed our soul, our spirit, para dili gutmon. Have you noticed how food really affects our mood? Di ba, pag makakaon kag lami, malipay ka. May kag akong hibaluon ng recipe ani kay akong himuon ni sa balay kay gusto pod matilawan sa ako ang bana, no? Kay siyempre lami gud ang pagkaon, di ba? Ma-change ang atong mood. Pero pag wa gani lami, no? Di lang panliba kag gagabi manggod. Kuan kining wa mi kalungag kay nagabihan og human ang praktiso nangaon mi dito sa turi.
No? Unya, tibok adlaw ko ga-study, no? Pag bitong ginagutom ka, ganahan kag sabaw, maskin init ang panahon, no? Comfort food, magud po ning naisabaw. So diha sa may rasay, di ba, galaray ng mga barbecuean diha. Sus pag abri na ako na may bulalo, ay dili balbakwa. Order ko. Ang una ni higop, ako asawa, pag higop niya, nagbuba yang nawong. Ngano man, lasang baka magyapon eh. Pag higop na ako, tinod, lasang baka, pero kay gigutom man ko, gihurot na ako kaon. So karon pagkuha sa bill, tingnan ko, nanguta na ang waiter, ang waitress. Sir, kumusta ang lasa sa balbakwa? Natingala ko, I'm confused, it's a very general question. Unsay ibot pasabot nimo ma'am, ang kahumok sa unod, ang kalangsa sa sabaw, no? Ang kalapot sa sabaw o ang kaparat, ano siya, ang cancer, dili ba langsa, no? Nagduwa-duwa ko og tubag, pero tubag di ako sa langsa gyud kayo. Ana din siya, sige sir, di na lang mo to pabayaran, pero nahurot. You see, how food changes our mood, our perception. Di ba? Maskin gani, wala pa ta kakaon, nakasimhot pa lang ta, kabalo din ta, uy, kuan ni siya, kanang bulad, no? Kaning bulad, paglutoon ni mo, manilingan yun, no? Bulad ni siya nga, pinikas nga salpakas. Kabalo yun ka ba? Ay, bulad ni siya nga nukos. Kabalo, distinct kay mong ilong. Kaya nga naman, everybody loves to eat. Mao na malipayon tapag, busog. Come to think of it sa atong espiritu. Kung anong masulog unta. Kung anong dili ta malipayon, nganong sapoton ta, kaya atong espiritu gigutom. Busog ta physically, pero spiritually we are starving. Ug mao na ang punto, ang opportunity nga ginalantaw ni Satanas, kaila siya kinsa ang ginagutom spiritually dire. Kaila siya kinsa ang malnourished dire spiritually. Mao na ang iyang ginakutkot, ginaduol o ginatapik, Oy brother, sister. Mao na ni mga sitwasyon nga matintal ta. Dili man ta makasala. No? Pag tintalon ta usay dili ang punto lang kay makasala ta, but ang punto pod usahay kung tintalon ta ni Satanas to make unsa man foolish decisions, to make poor decisions. That is also one of Satan's aim for us to be tempted nga dili ta mahimong maayong kapanagingnan. It's not just the point nga makasala ka totally. Tanawa si Peter. Sa dihang si Peter na siya kauban ni Jesus Christ, his spirit is really doing good. Pero sa dihang ning tapo siya dito sa crowd nga dili pariha ingunato. Siya na itabo, sa dangging na siya, di ba kauban man nimo ni? Nausab ang iyang espiritu, usaman, nagsigi siya pamalikas, dili mi kauban na naoy. Kaya naman, usahay manggod, we are being tempted, dili lang kay gutom ta, but when we are in the midst of a wrong crowd, nga kung diin, gusto ta mahimong in, we should be one of the boys. Or gusto ta mahimong mutapo nini nga grupo nga di ta mahimong outsider. Mao na mo compromise ta, and that also one of the temptation nga gusto ni Satanas nga dili ta mahimong maayong kapanagingnan. Temptation, not just starvation sa ato ang espiritu, but usahay pag matapo ta labi na sa atong pagpanarbaho. There are times para kanabitong kabalutan mao ning puntuha gyud nga mubarog ko as Kristohanon. Pero kay gusto ka nga makuha nimo nang imong promotion, gusto ka nga mahimong mo close ani nga grupo, mo compromise ka, matintay ka nga mo compromise. And God doesn't want that to happen in our life. That is why we lack understanding. That is why we make poor judgment. We make foolish decisions. We are unhappy. Kaya nga naman, ang nakaset sa itong kasing-kasing, although we are saved, but standing firm, standing strong in the wisdom of God is a different thing. That is a different decision nga itong ginahimo. In Colossians chapter 3, open your Bibles, in the book of Colossians chapter 3,
starting in verse 1, God said, if ye then be risen with Christ, this speaks about our baptism, water baptism. Sa diyang giunlod ta, namatay ang atong karaan ug daotan nga mga batasan dito gilubong. Sa diyang paghawas nato adunay kabaguhan nato diha kang Kristo Jesus. It says here, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Unsa daw, sa dihang naako na ang kaluwasan kang Kristo Jesus, sa dihang nabautismohan ta, unsa dapat ang nasa tong kasing-kasing, ang nasa tong hunahuna, ang kalibutanon ba nga kahilayan, kalibutanon ba nga kalipay. Yes, we still do that. Pero to the point nga makasala ta, matintal ta nga di may mayang Ginoo. I should rather follow God rather than man. In verse 2, this is the thing kung anong usahay or perminti ta dali matintal. Ingon diri, set your affection on things above, not on things on the earth. When we do not set our affection, when we do not set our mind on things above, mauna, sa diyang gilatag ni Satanas ang tentasyon sa atong atubangan nga murag ukay-ukay perting dali ginato namili kani nga sala akong gusto. At this time it is so easy for Jesus Christ to be tempted. He fasted for 40 days. He is not just hungry at this time kung sa tawhanon pa, but he is hangry. You know what that means? Hungry at the same time and angry. Kani bitong gut mo ni mahadlo ko pag moabot tag alas 12 kay daghan na mahimong monster siguro sa tuwa diri kay gigutom na, no? Napatay 30 minutes Hangry, no? Hungry and angry. Pero ni-give in ba si Jesus Christ although he fasted for 40 days and 40 nights? Wala siya natingtan. Una ni Jesus Christ, gigutom ning tawhanan ni, ofera na kung pagkaon, mukaon yun niya. Pero wala, because that is the pattern nga gusto ni Jesus Christ nga atong sundon. Maski noon sa kanindot sa tentasyon, temptation never comes in a very scary or a horror way. Temptation comes sa grabe kanindot, kaaya-aya nga butang. Mabito na tintal kay maayo, di ba? Ngano kapag gani no nga pagdato gani no dugay mo kaon or wa na gikaon ang tawag na sa tawag na intermittent fasting, no? Pero pag pobre wa gi kapalit, wa gikaon wa pay sweldo. Kung si Jesus Christ gani gitintal ni Satanas, sunaw na ni Satanas, gamay na kulang aning tawhanan ni matintal na ni, how much more kita nga usahay dili ta consistent sa pagbasa, usahay dili ta consistent sa pagpaminaw, usahay dili ta consistent sa pagampo. Ug mao ning gusto ug gina-aim ni Satanas sama sa gisama yang gihimo kay Jesus Christ. Take note on verse 3 sa chapter 4, balik sa book of Matthew. Nga dili lang kay gusto tintalo ni Satanas nga si Jesus Christ makasala. Ingon pa niya din sa second paragraph. And he said, if thou be the Son of God, and if thou be the Son of God, unsa man gusto ni Satanas nga tintalon kanya nga ato ang questionon or it will create doubt sa atong kasing-kasing about our faithfulness ug ang pagka-Dios sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. Temptation comes dili lang kay para tintalon ta nga makasala, but also ang gusto ni Satanas nga mubulag ta diha under sa gahom, under sa prinsipyo nga makita mismo whether we will follow God or we will be our own God. Nganuman gusto ni Satanas balikon ang iyang victory nga naangkon diha kang Adan ug kay Eva.
Kabalo si Satanas nga di niya matintal si Adan. Isa may una niyang gitintal, si Eve. Ha? Sa dihang gibutang sa Ginoo sa tunga-tunga sa Garden of Eden ang katong punuan. That is already temptation. Nga makita nila kada adlaw sa kadaghang butang o prutas kailan pwede kaunon, gibutang sa Ginoo sa tunga-tunga ang tentasyon sa ilaha. Kaya dili gusto sa Ginoo nga matintal sila. But ang gusto sa Ginoo sama usab sa tua naa nang tentasyon di gabarog sa tua. But ang gusto sa Ginoo atong likayan, mubarog ta nga malig-on. Ha? And temptation comes not just when we are hungry, spiritually, but when we are also secluded. Kanang nag-inusara. Kanang you are feeling lonely. Unsa pa? Kanang nag-inusara ka, gauna-una ka. Ha? Di ba unsa man na? An idle mind is the devil's playground. Kung dili mo tugot ang atong Ginoo, na di ta mag-meditate sa pulong sa Ginoo day and night. Kaya nga naman, in Joshua chapter 1 verse 8, nga atong i-meditate ang pulong sa Ginoo day and night because diri nato makatunan, makuha ang instruction sa Ginoo. Unsa nga kinabuhi dapat ang atong i-portray, unsa nga decision dapat ang atong himuon, unsa ang mga pulong nga mugawa sa atong baba, unsay dapat nga nasa atong kasing-kasing, nga dapat kanunay lamang mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. And when that time comes nga ikaw nag-inusara, nahitabo ni, di ba? Nga ka na nag-inusara ka nga mag-self-pity ta, nga ka nang atong una-una, usahay magdagandagan, usahay dili na maayo. Dili man mabasa ni Satanas. Mabitaw gitintal niya si Jesus Christ, kaya di niya mabasa. Pero kaya niya i-lay down unsa ang atong ginadesire sa atong kasing-kasing. Dili man na niya mapunto, pero daghan kaysa ginalatag na maigo gyud, no? Murag kuan ba shotgun. Ha? Kabalo mo sa ng shotgun nga bari kay ang bala. Ang tumoy ana pating daghanang bulitas. Ha? Mao na maski pag nag-igis-igis ng kalaban ng dagan pag baril ng shotgun, igo gyud na siya. Inana ba ang ginahimo ni Satanas sa atuwa? Huh? If thou be the Son of God, command that the stones be made bread. Gusto ni Satanas that we will go independent diha sa pagsalig, being faithful and obedient sa atong Ginoo. Gusto ni Satanas nga atong ibaligya ang atong pagkakristohanon nga muundang ta sa pagpangalagad mao na yang goal nga tintalon ta. Dili lang kay makasala, dili lang kay we will make poor judgment, but Satan wants us to separate from Jesus Christ. And that comes first, that we are not faithful in feeding our soul, our spirit through the Word of God. Remember Esau. Ang isa ka anak ni kinsa? Kung sabi siya pa, Esau. Si Esau, ang igsoon si Jacob. What happened to Esau? He sold out his birthright for a bowl of meat. But little did he know, he fell into Satan's trap. And later on, he regretted that decision in his life for the rest of his life, even sa mga nisunod nga henerasyon. Gibaligya niya yung birthright. And this is what Satan wants us to do. Ibaligya na ito itong pagkakristohanon and to live independently, to be a God of our own, away from our Lord Jesus Christ. Mao ni usahay na mga simbahan nga gamay na lang ang manimba. Kaya nga naman, ang mga Kristohanon, ang mga anak sa Ginoo, wala na nagpailalom sa kamanduan. Ang pagsimba, ang pag-attend sa simbahan. Okay man na live streaming. Kung wag itay lang option, but you have the option to be here at the church, be here at the church. Kabalo mo sa tubag ni Jesus Christ of all this temptation nga gihimo ni Satanas.
In verse 4, but he answered and said, kabalo mo unsay gitubag, unsay gilaban ni Jesus Christ against sa temptation ni Satanas sa iyaha. Ingon ni Jesus Christ, if your Bible is in red letter edition, this is Jesus Christ himself. Ingon pa niya, it is written. Naisulat na sa Biblia. Mao na usahay, di ta kabalo mo laban, di ta kabalo mo away, di ta kabalo mo resist kay Satanas. Kay ngano wala tay basa-basa, wala tay meditation. And it is written in the Bible, these are the tools that we need, that we should be strengthened. Mukhaon ta, kay di ta pwede manarbaho nga gutom. Unsay may tabo ka sa to, kung mutrabaho ta nga wa tay pamahaw, wa tay paniod to, wa tay panihapon. Unsa may tabo sa to pag-abot sa opisina, di ba ka mo collapse? Di ba magkagubot ng inyong opisina? We need food, physical food, to fight, to survive. Para mo asenso sa kinabuhi. We need food for survival. Para mo barugtang malig-on. Mo bitaw sa public school no na sila kanang ginatawag og feeding program. No? Kay isa sa mga nahimong rason labi na sa mga hilit nga lugar kung anong daghan ang dili ka eskwela aside sa kalayo sa lugar sa ilang eskwelahan ang ubad walay ginakaon mo na pag-abot sa eskwelahan na i-program ang atong DepEd nga pakaunon sila no painomon sila gatas kabalo mo sa ilanan sa isa ka bata nga malnourished pag ang ilang ulo halos kaparara kadako silang shoulder no mabitaw na sa una kay numdum mo pag-enroll o grade 1, sa baton sa maestra, sige daw, anaday mong kamot, be. Pag di nakaabot, di na siya pwede mag-grade 1. No? Kinumdum pa mo, ana. Ako kinumdum, ana. Na mo na ilanan, pag malnourished, dako to ulo, pero ang brain naga-shrink. Ang panlaban nato sa tentasyon, naandri sa Biblia. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang atong panlaban against kay Satanas, for us to be strong, for us to survive, for us to be wise. Sadyang tintalon ta. Isang pulong sa Ginoo. In Psalm 119, in closing today, Psalm 119 verse 1. Paliw ko, Iris. Psalm 119 verse 1 pa lang. If you want to know the benefits on reading and meditating on the Word of God, read the whole chapter, Psalm 119. In verse 1, Psalm 119 verse 1, okay. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Duha lang ang balaod nga ginasubay. Isa lang ang ginasubay, pero duha ang pilian sa isa ka tao. Ilabi na ang Kristohano. Either we should walk under the law of God or we should walk under the law of Satan. In verse 2, blessed are they that keep His testimonies, kanato nakatunan sa pulong sa Ginoo, and that seek Him with the whole heart. And in verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not, nganong might man, kay maskin pa na memorize na to ang pulong sa Ginoo. Pero kung ang esensya ni ini, wala ni mo gikinabuhi, dako kay chance nga matintal ta. Di ba sa maingon sa mga nutritionist, pagpakanon gani ninyo inyong anak, ipausap at least, kabalo mo pila? At least 7 times. Ipausap para ma-breakdown ng food. Ayaw kay inighungit tunlon dito. Muna, maimpatsyo na, dagang bata na impatsyo kay paghungit, gitulon dito kay di ganan mo usap o gulay. Usapa og tarong ng pulong sa Ginoo, dila kay imong basahon.
Pastor, kapila na ako gibasa ng pulong sa Ginoo, labi na ng Book of Psalms, Book of Proverbs, kadaghanan na ako nagibasa ang pangutana. Nakuha ba nimo ang esensya? Nakuha ba nimo ang vitamins, ang minerals, ang mga importante nga punto? Remember in the book of Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kadagan pwede na to makatunan sa pulong sa Ginoo, but the question is, ato bang gikinabuhi, ato bang giabsorb? Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Galig soon karon nga adlaw, in closing, ang pulong sa Ginoo naga-remind sa ato about temptation. The pattern nga gihimo ni Jesus Christ. Gidala man siya sa wilderness, giled siya by the Holy Spirit, but it is not for him to fall into his traps, but to become a pattern sa matag usa kanato. Nga sa atong pagkatao, mubarugtang malig-on. Tentasyon, daghan man na sila. Pero kung sa Ginoo, it is written. Mukaon man ta, pero pakanon po nato atong espiritu diya sa pulong sa Ginoo. Kung nagapaningkamot ta diri sa kalibutan nga madato, moasenso, moangat sa kinabuhi, maski naggamay lang pastor. Yeah, I agree on that, kaya ako po nagapaningkamot. Pero di po nato biyaan ang nutrition sa ato ang espiritu. Na ato'y gipost akong kauban, amigo nga pastor. Isa ka batanon, bago lang nahitabo siyang kinabuhi. During high school, iyang gipakita iyahang card sa social media. No, puro 7 ang iyahang grado. Napagan isa'y bagsak. Pero nganong karon nahimo siyang pulis, nahimong paspas ang iyang promotion. Kabalamon sa iyang ingon, nagkinabuhi siya under the law, under the principle of God. Before he thought he is nothing, he is a loser. But when he surrendered his life unto God, maski pagdagang kang tentasyon, niabot siyang kinabuhi. But because he stands strong through his faith, being obedient and faithful sa atong Ginoo, dagang tentasyon, niabot siyang kinabuhi. As a serviceman, he overcame it, no? Na-overcome niya triumphantly because of the guidance of the Word of God. Magaampo ta. Labing balaan og langit noon nga amahan. Salamat Lord sa imong mga pulong na nakigistorya ikaw kanamo. That Lord, as a pattern nga gihimo ni Jesus Christ, that we should always and will always stand strong against Satan's temptation. Lord, salamat sa pattern nga gihatag ni Jesus Christ sa matag usa kanamo. And we will live on it. That we will live daily. Na dili na mo i-ignore ang among responsibilidad nga pakanon usab ang among espiritu, because by doing so, Lord, diha na mo mabatukan ang mga tentasyon nga mahimo kaming maligon every day. That our lives will become a good example and as a pattern of good works usab sa uban nga katawhan. Amahan, kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen.